Maghihilig siya, magdanakaw na dahil sa'yo. And see, you never walk alone with Him, no? Hindi ka lalakad ng na mag-isa pagkasama mo siya. Amen? Number 2, Jesus' strength is the strength in hard times. Naniniwala ba kayo? Sa inyong hard times, sa ating hard times, sino na naka-experience ng hard times dito? Siguro lahat naman tayo. Hard times sa pamilya, hard times sa sarili, hard times sa mga apo, hard times sa mga anak, hard times sa pangangailangan ng pamilya. Amen? Marami tayong hard times na tinarahak. Pag sinabing hard times, a period of great difficulty, trouble, no, or suffering. Pag meron tayong suffering, difficulty in life, at saka trouble, yun yung tinatawag na hard times, no? Yung, halimbawa, it opens in financial poverty, job loss, or emotional pain. Amen? So, kung meron kayong financial poverty or financial problem, that's a hard time. Kung nawala yung trabaho nyo, maghanap kayo ng iba, that's a hard time. Kung emotional pain kayo, that's a hard time. Kaya, no? Jesus is the only strength we have in times of hard times. Psalm 3:14. Ano sabi? Philippians 4:13, ang sabi? Philippians 4:13, ano sabi? I can do everything through Christ who gives me strength. Diba? So, kaya lahat tayo, no? Kung sa panahon ng hard times natin, hindi tayo magsusurvive kung wala tayong kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Okay? Sabi pa gano'n, hey, He gives you power when you feel weak. No? Sabi niya, He gives you power when you feel weak. Pag alam mo, mahina na, wala ka nang magagawa, He gives you power when you call Him. Hindi ba? Hindi. Susuko na ako, hindi ko na kaya, bibigay na ako. Hindi ka noon. Dapat, He gives you power when you feel weak. Pag alam mo talagang gusto mo nang sumuko dahil sa hard time na ito, tumawag ka sa Kanya. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9-10, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? Ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang ating kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Pag daw mahina tayo at tumawag ka sa Kanya, lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Walang pwedeng pumigil. Amen? Amen. So, letter B, He takes your worries and gives you rest. Matthew 17:28, no? Sabi niya, where He says, come to me all you are weary and burdened, and I will give you your rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nakapagalat, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinaan ko. Example, no? Kung nalaman nyo to, kung narinig na ninyo ito, meron isang adult content creator. Ang pangalan niya is Nala Ray. Adult content creator siya. Ibig sabihin, pag adult content creator, maganda siya, ang kanyang content yung mag-attract ng boys, mag-attract ng men. No? Ngayon, itong Nala Ray na ito, millions na kanyang followers. Millions na. So, kumikita na siya ng $1 million every month dahil sikat na siya. Nala Ray ang pangalan, no? Ngayon, itong content creator, adult content creator na ito, siyempre, dahil maganda siya, no? Kasi maraming gustong manood sa kanya, lalo na yung mga kalalakihan. Maganda siya. Ngayon, dahil sa kinikita niya ito, 1 million, more than that, no? Dollars, no? Dahil nasa Amerika siya. So, naging famous siya. Ang dami niya yung kinikita dahil vlogger siya, no? Ngayon, naging famous siya. So, ang dami niyang followers, no? He has the money, he is famous, he has the luxury life. Pero, no? Dumating yung time na nasa kanya na lahat. Sabi niya, nakita niya sa kanyang sarili, my life is
something empty, no? Hindi pa rin niya napupulfill yung gusto niya mangyari. Pero nasa kanya na lahat. Maganda siya, no? May pera siya dumarating dahil marami siyang follower. Tapos, nabubuhay siya sa luxurious life. Tapos, hindi pa rin, sabi niya, parang ang buhay ko kulang pa. Hindi pa rin ako masaya sa buhay na ito. Kaya, ang nangyari, dahil hindi siya masaya, no? Nagpapagtay siya noong December 2023. Kinonvert niya yung sarili niya sa Christian. Dahil hindi siya masaya, parang may kulang pa. So, kaya, ang ginawa niya, God changed her when she was baptized as a Christian. At iniwan niya ang kanyang adult content online creator, no? Hindi naman niya iniwan, pero parang nung mag-umpisa nung mabaptize siya sa December 2023, parang nagbago ang lahat, no? Kaya, merong isang lalaki, ang pangalan niya yung Jordan Giordano, Christian siya. Sabi niya, hindi naman ako na-attract sa kanyang beauty, kaya ako siya nilapitan, at kaya ako siya inakay sa Christian, hindi sa beauty, hindi sa yaman niya, hindi ko ano pa man. Gusto ko lang pakilala sa kanya ang Diyos. Nung lumapit yung lalaki niyo sa kanya, sinabihan siya na ganito ang buhay sa Diyos, at ganito ang buhay mo. So, palagay ko, sabi niya, kailangan mo ng baguhin, you must transform yourself in Christian life. So ngayon, sumunod naman itong babae, si Nala Ray. So nagpapagpapay siya noong December 2023. At alam ninyo, lahat ng followers niya nabigla. Dahil hindi nila inasa yung ganitong klaseng babae. Akala nila, dahil adult content creator siya, akala nila hindi na siya magiging Kristiyano o aayon sa Christian. Dahil mapera na siya. Famous siya, at marami siyang followers. Kaya ang nangyari dahil hindi siya masaya, so sumama siya kay Giordano na hanggang sa uli, hanggang sa uli 2024, nagpakasal sila, naging asawa niya to. Ngayon, ang ginagawa nitong content creator na si Nala Ray, nagpo-content creator pa siya, pero hindi na sa adult content creator. Kundi, salita ng Diyos ang inihahay niya. Kaya maraming na-bless, maraming nabago na hindi pala, ang isang tao pala, kahit gaano pala siya mayaman, dahil kabad, o kaya kahit ano man ang dumarating sa kanyang buhay, pero kung wala sa kanya si Kristo, hindi sapat. May kulang pa siyang hinahanap. She's lonely, she's empty sa buhay niya. Kaya nung nagbago siya, doon niya nakilala niya ang Panginoon Kristo. Doon naging fulfilled ang kanyang buhay. Amen? Kaya, kahit ano pag gawin natin sa buhay natin, darating yung, alam naman ninyo yung content creator, pag natsambahan mo yan, pag marami kang followers, kikita ka. Subalit, darating yung araw na, yung kinikita mo pa lang yun, hindi pala yun ang magpapasaya sa buhay mo. Kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya ngayon, nagpo-content na siya. Salita, word of God na, hindi na yung adult content. Pero napakahusay niya. Mabait siya, maganda siya, social siya, at saka dami niyang followers. Hindi nasa mga followers niya na mag-twist ang kanyang content creator ngayon. Nagsasalita na siya, word of God na hindi na yung dating adult content creator. Amen? Amen. So, kaya sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, ang nakay Kristo na, bago na, wala na yung dating luma. If you are in Christ, the old is gone and the new is come. Kaya kung tayo binago na ng Lord, no, wala na yung mga lumang ugali natin, lumang gusto natin, at saka yung mga dating ginagawa natin mga kasalanan, wala na yan. Because we are already a new one. So, doon lang tayo kaya sabi niya, He takes your worries and gives you rest. Kaya ang rest, at saka worries, ang kapayapaan, wala sa mga pera, wala sa mga bagay, wala sa kagandahan mo, wala sa mga popular ka, kundi na kay Kristo lang. Amen? Let us see. His grace helps you stand up again. Amen? His grace helps you stand up again.
Kaya yun, ang grace na Lord, no? Proverbs 24:16, for the righteous fall 7 times, no? Pagkat siya nakatayo uli, mabuwal ng pinutulid, ngunit ang masama ay naging babagsak sa panahon ng kahirapan. Kahit na-miss pa tayo mabuwal, but the grace of God will make you stand again. Amen? Amen. Kaya pag bumagsak tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Amen?